Praise God. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa pagkakataon ito. Sa gitna po ng abalang-abala ang aming kapalibutan, binigyan mo kami ng pagkakataon na magkatipon para pasalamatan ka, purihin at dakilain ang iyong pangalan. At pagpapakita namin, O Diyos, sa iyong harapan na walang halaga at kulang ang aming mga pagpapagot kung walang iyong tulong. Kaya ganing pa man sa gitna ng maraming bagay na dapat naming asikasuhin, kami narito ngayong hapon para ikaw ay aming sambahin, pasalamatan sa lahat ng bagay sa aming buhay. Turuan mo kami ng matatag, turuan mo kami, Panginoon, ng malinaw, at ito'y pumaon sa aming pagkatao, nang sa ganun dumating man ang mabibigat na pagsubok o mga sitwasyon na hindi ibig namin, mayroon kaming karunungan upang ang aming buhay espiritual ay lumago, tumibay para sa aming paglilingkod, patuloy kaming aming matatag. Pagpalain mo ang aking mga kapatid na ito, Panginoon. Alam po namin bago pa namin iakbang ang aming mga paa, bago pa kami nagdesisyon na pumunta sa lugar na ito, ikaw ang Diyos na may nakalang gantimpala sa amin. Pagpalain mo ang bawat buhay ng mga lingkod mong ito, sampu ng aming buong sambahayan. Naniniwala kami, Panginoon, na walang sayang sa mga pagod o at aming angkin at tagumpay ng hapon ito. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Amen. And Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Purihin si Yahweh El Shaddai. Yung palakpak po ng mga anak ni Yahweh El Shaddai. Yung palakpak po ng mga answer prayer. Yung palakpak na may kagalakan. Amen. Praise God, praise God. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, huwag kang antukin. Amen ba? Handa na ba kayo makinig? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Itoon ang pandinig sa salita ng Diyos. Amen ba? Amen. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ayon kay San Lucas chapter 2 verse 41 hanggang 52. Sumainyong lahat ang Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, tumarong sila gaya ng dati nilang ginagawa. Katapos ng pista, sila umuwi at nagpaiwan sa Jesus sa Jerusalem. Ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghatong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kapag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakapong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng inyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalita nito. Siya ay kasama nila sa Nazaret at gamit isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki sa Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga magulang at kapatid kay Yahweh El Shaddai, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Purihin si Yahweh El Shaddai, yung palakpak na umaasan pagpapalain siya. Amen. Praise God. Salamat sa ating choir. Choir, ha? Salamat sa ating choir at sa ating manunod. Salamat din sa inyo, no? Salamat especially kay Yahweh El Shaddai na siyang naging reason kung bakit tayo narito ngayon. Amen ba? Sabihin nyo nga, growing up, growing strong. Yan po ang ating title. Growing up, growing strong, following Jesus' example. Amen. Tayo pong lahat ay patuloy na umaasa patungo sa magandang bunga ng buhay. Amen po ba? Siguro we pray to God na ngayong taon na kalipas ay maging maganda yung buhay. Good afternoon, sister. Buti dumating ka na, alis na sana kami. So, growing up, growing strong. Napakahalaga na tayo ay lumako. Amen ba? Sabi ng napakinggan kong comedy sa isang kwento na mayroon daw isang birthday.
Marami daw bisita. Sabi nung kanyang kasamang bisita, dami naman brother na bisita ka, dami naman nagmamahal sa'yo. Sabi niya, daming lumalapit sa'yo. Sabi niya, 3 tao ang dyan. Yung iba, lumalapit talaga sa akin. Yung iba naman, may inilalapit sa akin. Ibig sabihin, may gusto siyang makuha. Yung iba naman, nagpakalapit lang sa akin. Ganyan yung tao, mga kapatid. We draw near to anyone else sapagkat meron tayong gusto. Amen ba? Most of the time, nature, ang ating laging hinahanap, hindi man natin gusto at hindi naman masama, yung tayo ay may pakinabang. Amen ba? Pero nakakalimutan natin na may mas mahalagang bagay na makita natin sa ating buhay na tayo ay magkaroon ng genuine na paglapit sa Diyos. Nakikinig ba kayo? Na nandito tayo hindi dahil may gusto ka, hindi dahil may kailangan tayo, kundi higit sa lahat, dahil kailangan din tayo ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga na maintindihan natin yung ibig sabihin ng title natin na growing up and growing strong. Kasi kapag hindi tayo nag-grow up at hindi tayo naging strong, mga kapatid, yung 2024, yung 2025 ay the same pa rin. Nakuha niyo? Ang ating taon, lagi tayo nag-aspire ng magandang buhay. Kapag hindi natin nakangkat yung pinakagusto ng Diyos, mabigat at masakit pang sabihin, all through the years will be the same. At mahalaga na nag-grow up tayo. Amen ba? Siguro nung makakilala tayo, may nangba tayo sa buhay na nakikita, minsan hindi sumasabay yung maturity sa kanyang katawan. Amen ba? Yung mga special child, minsan nahuhuli yung kanyang learning, no? Nahuhuli yung kanyang pagkamala. At may mga taong may edad na hindi pa marunong magbasa. Nakukuha nyo? May mga taong may edad na hindi pa sa tamang pag-iisip. In a spiritual sense, mga kapatid, hindi normal na sa tagal ng ating paglilingkod hindi na nag-grow up. Alam niyo kung bakit? Hindi tayo nag-grow up kasi ang focus natin, those are our needs. And whenever hesitate, nakakaptan ang gusto natin, hindi tayo nag-limitin kung ano talaga yung magandang bagay sa paglapit natin sa Diyos. Yung pera na mininimit mo, anytime pwedeng mawala. Nakukuha niyo? Yung magkaroon ka ng 13-month pay, magkaroon ka ng sweldo, pag tayo ay nagkasakit, minsan kulang pa. Kikinig ba kayo? Minsan, may mga pangarap tayo sa ating buhay, sa ating mahal sa buhay, na magkatrabaho, na magkapera, pero nangarating yung surprise ng buhay na hindi nangyayari. And we are always disappointed. Kaya pag hindi grow up yung ating spirituality, hindi man bitawan ng yung bibig ng lulupay-pay ka na. Nakukuha niyo. Kaya ang magandang bagay na dapat nakita sa ating paglilingkod, yung tayo ay maging kagaya ni Jesus. Nakukuha niyo? Sabi ng chapter 2, verse 52, lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong pinalugdan ng Diyos. Nandiyan pa kayo? Bakit tanong sa katabing kapatid, umunlad ba ang iyong karunungan? Sagutin mo, kapatid, alam mo. Joke lang yan. We have to grow in learning. Kaya nai-example ko ito lagi sa aking pag-preach. Kapag hindi tayo nag-learning, hindi na nag-grow up, para tayo nasa rocking chair, no? Alam niyo ba yung rocking chair? Yung lumba-lumba. Pag naglumba-lumba ka, makakatahinga ka, pero hindi ka doon makakaalis. Buhani. Kahit mag-umaga ng lumba-lumba, pagising mo pag umaga, nandun ka pa rin. Sometimes, yung buhay pananampalataya natin, parang nasa rocking chair.
Matutuwa ka lang pag may prayer meeting pero hindi ka nakaka-move on. Napapahingahan ka pag may prayer meeting pero hindi ka nag-grow. Nakukuha niya? Kaya ang mahalaga na magkaroon ng bunga ang ating spiritual life. Magkaroon ng grow up. Kasi pag nagtanim ka ng butil, hintay mo ng 2 araw, bibitak na yung butil. Hintay mo ng 2 araw, lalabas na yung butil, magiging tanim na. Hintay mo ng 1 linggo, lalaki na. Hintay mo ng 1 taon, 2 taon, magbubunga na. Alam niyo kung bakit? By growing up. Nakakuha niyo? Tanungin niyo nga ang iyong katabi, kapatid, anong bunga ng paglilingkod ko? O diba? Ang hirap sagutin nun. We have many Christians na hindi nararamdaman yung faith. Alam niyo kung bakit? Hindi niya dala-dala yung pagiging strong na nakakawit ng kanyang faith. Madali siyang ianod ng problema. Madali siyang ma-stress ng mga suliranin. Pero pag nasa gawain, ay nahay, no? Pero pag dumating sa tunay, nahamon ng buhay, wendang-wendang. Nandiyan ba kaya? Pag nasa gawain, malakas ang loob. Pag nakabasa ng bill ng kuryente, lumamig yung kamay. Sabi nga ng kasabihan, pag may nagkumusta sa'yo, 2 bagay ng marami sa mundo. Matatas ka at kakabahan ka agad ng utang. Amen. Also ngayon sa social media, pag sinabi kumusta ka na, at sinabi kong okay, mayaman ka na. Maya tatanungin ka na, meron ka ba dyan bang gay? No? Kaya pag may kumusta, matatas ka, pero minsan, magkakaproblema ka. Nagkakuha niyo ba mga kapatid? So, ang buhay daw ay parang umaakyat sa bundok. Sino dito ang nakaakyat na sa bundok? Hindi madali ang mag-akyat sa bundok, ganyan ba? Kapag mayroon ng journey or explore, ang mahihirap kaakyat. Pero pag nandun ka na sa bundok, balak ang rest, no? Kasi namit mo yung gusto mo. Kaya nung mga bata kami, ako'y nanginigit doon sa marunong maglangoy, doon sa kanilang nakakarating sa tuktok. Kasi gusto ko rin, makarating ako doon, mga kapatid. In this life, meron tayong dapat aspiration sa ganitong bagay, mga kapatid ko sa Panginoon. Na sa ating pag-journey, sa ating spiritual life, meron tayong perseverance. Sabihin niyo, perseverance. Mapaprove natin that we persevere, mapaprove natin na tayo ay may katatagan sa pagdaan sa mabibigat na hamon ng buhay. Tandaan niyo, minsan pag nagkaroon tayo ng tinatawag na mindfulness, kapag nagkaroon tayo ng pagninilay at nakaupo na minsan sa isang gilid ng bahay mo, minsan aalalahan mo, thank you Lord, ang dami kong dinaan ng problema, pero nakalampas. Amen ba? Alam niyo kung bakit dapat kayo magpasalamat? Sabihin niyo bakit, brother? Kasi, pag may problema ka, pag may sakit ka, pag wala kang pera, ang hirap ubusin ng magtapon. Hindi pinagkaya. Mas sobrang nakakaibig kapag tayo ay may dala-dalang problema. But if we are strong enough, hindi ka masyadong apektado. Nakukuha niya? Nang makarinig ka ng salita ng Diyos, hindi ka na masyadong nababagabag sapagkat si Jesus mismo ang nagsabi in John 14:41, do not let your heart be troubled. Huwag kang mapagabag. Ipagkatiwala ko ang buhay mo sa Diyos, mga kapatid. Amen ba? Kaya malaga sa buhay natin, mga kapatid ko sa Panginoon, sa ating pag-growing up, nag-growing strong up. Ito yung unang basis na ang tao ay pinagpapala.
Nakukuha niyo. Ito yung tunay na biyaya sa isang Kristiyano na nagkakaroon ng resulta, nagkakaroon ng ebidensya. Kasi kahit hindi nag-El Shaddai nagkakapera, kahit hindi nag-El Shaddai nagkakatrabaho, no? Kahit hindi nag-El Shaddai kumakain, pero yung nangyayari sa buhay mo, sa paglilingkod mo, hindi mangyayari sa kanila. Pero ang tanong, yung dapat bang mangyari sa buhay natin na gusto ng Diyos ay nangyayari ba? Nakakuha niya ba? Dapat mangyari ang gusto ng Diyos. Gagay ni Jesus na sa kanyang paglaki, He is inclined in the Word of God. He has the ability to listen. Sa ating pagtuturo sa college of Divine Wisdom, ang isang preacher, ang katangian daw ng preacher is not only the ability to preach, but the ability to listen. Hindi lang kakayahang magsalita, kundi kakayahang makinig. Napakuha niyo? Ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi lang kakayahang mag-share, kundi kakayahang magtanggap ng salita ng Diyos. And sometimes, wala tayong kakayahang magkinig ng salita ng Diyos. Sa dami ng taon at panahon na nakikinig tayo para tayong butas na balde, nasalok ng salok pag-uwi sa bahay, walang laman. Yung taong nakukulo ng kabutihan ng Diyos, mayroon siyang bahon para labanan ang problema. Hindi siya nababagabag kasi galing pa lang siya sa kawain, 3 taon na siya naglilingkod, 10 taon na siya naglilingkod, dumating man ang hamon sa buhay, punong-puno siya sapagkat wala ng lugar ang takot sa puso niya. Mahalaga mga kapatid, we have to be strong. Ito yung ating bibig. Alam ko sa mga nanay, sa mga brother, sa ating family yung prayer natin. But most of all, kailangan yung prayer natin tayo ay lumago. Kasi tayo yun. You cannot give if you don't have. Hindi ka pwedeng mag-advise kung lalampa-lampa kay spirituality. Nakukuha niya ba? Hindi tayo pwedeng maging tunay na lingkod kung hindi nila maramdaman na hindi ka natatakot sa problema kasi alam mo na pagdating ng problema may Jesus kang tutulong sa iyo. Amen ba? Naalala ko na nabubuhay pa ang nanay. Minsan lumapit ako sa kanya, may problema ako. Sabi ng nanay ko, binatapa ko na para ka naman hindi preacher. Pag tayo ay ng problema sa mga problema, parang sinasabi natin sa demonyo, tama yung ginagawa sa akin. Nakukuha. But if we resist all those heartaches sa buhay natin, mayroon kang kakayahan, mayroon kang abilidad, kasi sa tagal ng paglilingkod mo kay El Shaddai, iniwanan mo yung budas ng kubod ng hintay, iniwanan mo yung labahan mo, iniwanan mo yung trabaho mo, iniwanan mo yung responsibility mo because you believe na may higit na maganda kaysa labahan mo. May higit na maganda kaysa trabaho mo. Walang iba ang patatagin ang buhay spiritual. Alam niyo ang pinakapubya ka noon, yung sumakay sa bangka. Kasi unang-una alam ko yung aking witness, hindi ako marunong sumakay, maglangoy. Pero alam daw medyo kinakabahan pa rin ako, pero kaya ko ng labanan. Noon parang pubya ako sa bangka, pero nung lagi kong sinusubukan, napatunayan ko na kahit hindi ako marunong maglangoy, sa kamay ng Diyos kong nilalagay ang ating. Alam niyo ba bakit? Kahit marunong kang maglangoy pag binangon mo tayo, patay tayo. Diba niya? Kahit mayaman ka, kahit sikat ka, at umak mo yung Lord, magaganap sa atin yung nangyari sa California. Amen ba? Anong nangyari doon, mga kapatid? Sila ay nasunog. Sometimes, pinapakita ng Diyos sa buhay natin na kulang ang ating kakayahang physical. Anong dapat makita natin? Growing in wisdom. Sabihin niyo, growing in wisdom.
lumago ang ating karunungan. Sabi ni Brother Mike, ang totoo, ang pagpapala nandyan lang. Ang totoo, ang biyaya nandyan lang. Kaya lang hindi tayo nagpapala. Alam mo bakit? Sabihin niyo bakit, brother? Hindi daw natin pinupungkal yung pinanggalingan ng biyaya. May isang kwento, yung anak ay palagi nang binibili ng gamot ang kanyang nanay. Nagtatrabaho siya, nagpapagod siya, nagsasakrify siya para maibili lang ng gamot ang kanyang nanay. Pero yung kanyang nanay ay may takot pag inom ng gamot, matigas din ang ulo, no? Pero yung anak ko, sige, sa pagtatrabaho kasi gusto niya ng gantihan ng nanay niya at mapagaling sa karamdaman. Isang araw, naglinis yung anak sa kanyang bahay. Nakita niya na yung nanay niya pala hindi iniinom ang gamot. Umiyak yung anak niya. Kaya pala nanay, kahit anong pagod ko, kahit anong trabaho ko, para ibili ka ng gamot, hindi mo naman iniinom. Walang mangyayari sa'yo. Umiyak yung anak. Kasi hindi niya iniinom ang gamot. Kasi hindi siya tumatalim. Ganun din tayo. Nagpakamatay na si Jesus. Nagsakripisyo na si Jesus. Tinubos na tayo. Pero tayo mismo ang tatalong sa balon. Wala nang magagawa siya. Nakukuha niya ba? Kaya sa totoo, ang mga anak niya sila ay mayayaman. Diba? Ang mga anak niya sila ay matalino, mga kapatid ko sa Panginoon, sapagkat may nangyayari. Amen ba? So, sa ating paglakbay ngayong 2025, we are always to pray to God. Sa ating mga ability to listen. Sa Jesus, ang katangian niya, nung siya nasa 12 years old, marunong siya magtanong. When we ask God in our prayers, when we ask God in our relationship to Him, mga kapatid ko sa Panginoon, makikita mo how God works, mga kapatid. Amen ba? Mamaya niya siya para makinig tayo ng maayos. No? Yung mga perma-perma bago nangyari natin ng perma. For the hindi mo na okay lang yun para makapokas tayo. Amen po ba? Kasi maya-maya, natapos na ako, nakakaligtan nyo na po. No? So, mahalaga mga kapatid, huwag po kayong makapit. Sorry po ha. So, mahalaga na to grow tayo because there is a time for everything, mga kapatid. May panahon sa bawat pagkakataon. Nagiging ba kayo? Kapag hindi tayo naglabor, mag-overthink tayo. Ano ba? Kapag nag-iisa ka sa pag-iisip mo, kapag dami na ng pag-iisip mo, bibigyan na yung dibdib mo. Pag bumigat na yung dibdib mo, lalamig na yung kamay mo. Don't overthink. Ilagay mo sa kamay ng Diyos. Kasi pag nag-overthink ka, lalamunin ang pagkatao mo ng tao. You have to trust the Lord. Kaya para pag-overthink, i-refresh yung ating mind. Si Brother Mike hindi nagtututok. Pag nag-overthink ka, ganito ang gawin mo. Inhale, exhale, and smile. No? Kapag tayo ay nabigo, kapag tayo ay may problema, kapag tayo ay may mga suliranin, inhale, exhale, and rewire our mind. We have to focus on the Word of God. Kasi yung mga tao hindi marunong mag-adjust ng kanilang buhay, nilalang sila ng kanilang sariling takot. And we have to grow in this mind. Unang madisiplina natin yung ating sarili. Unang madisiplina natin yung ating isip. Kasi pag hindi mo nadisiplina, idadala ka ng isip ng negatibo sa gusto niya. And sabi ng Panginoon, bibigyan tayo ng karunungan, marunong humarap sa hamon ng buhay. Nandiyan ba kayo? Ang taong marunong hindi nalililang ng demonyo, hindi nalililang ng kalaban sapagkat alam niya, may mas magandang plano sa kanya ang Diyos. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Kapag tayo ay nagpapalago ng buhay, mahalagang bagay na inaalagaan natin ang ating espiritu. Kaninang umaga nag-walking ako sa atin. Nadaan ko yung nag-garden. Tinanong ko siya. Sabi ko, brother, ikaw ba nag-aalaga dito ng lahat ng garden sa atin? Dalawang landscape lang, pero ang ganda. Sabi ko, magkano yung sweldo ko, sinabi niya sa akin.
Ito lang naman, brother, inaalaga. Wala siyang ibang ginagawa kundi mag-alaga ng garden. Kaya ang ganda naman ng landscape. Pag napunta ka ng Abel, daan mo yung sa gate mo, sa may likod, ang ganda ng landscape. Sabi niya, maganda yung brother kasi lagi kong inaalaga. Hindi nakakapamunga ang mga uod, hindi nakakapamunga ang mga bulok na dahon na aalagaan. And the same with this life. Kapag nurture natin ang ating spiritual, kapag naalagaan ng ating yung ating isip, hindi titirahin ang tapon. Because you discipline your mind, nakapalago mo yung pananampalataya mo na walang ibang dapat pumesto sa ating isip ang salita ng Diyos. Amen. Na dapat manahan sa ating buhay ang kanyang mga pagkakas. Lagi kong sinasabi, kung problema din lang ang pag-uusapan, pare-parehas ng tao eh. Asawa ko nalalaman na may mag-chat, may mag-text, may mag-call, hihingi ng prayers. Naalala ko na noon, may humingi sa akin, brother, paki-pray over naman ang taas ng sugar. Paki-pray over naman diabetes ako, brother. Sabi ko, sister, huwag ka mag-alala, parehas lang tayo. Para alam niyo, ako may blood sugar, siya may blood sugar. Humihingi siya sa akin ng panalangin. Ang lamang ko lang sa kanya, kahit may karamdaman, nananalangin mo. Tayo pag mataas ang ating spiritual, ikaw mas lumayak sa Lord. Pwede kang lumapit sa Diyos, ano bang problema? Alam niyo ba na matagal ng kapangyarihan natin na ma-activate natin yung buhay na ito? Yung taong malagok sa pananampalataya ng mga kapatid ay hindi siya apektado ng mga sitwasyon. Kundi lagi siyang nananahan sa gusto. Kasi sayang ang paglilingkod natin kung wala tayong peace of mind. Amen? Sayang naman ang paglilingkod natin kung lamang na lamang pa rin ang demonyo sa atin. Withdraw it to God because we want peace. We want something great. We want something good. No? Para maramdaman sa atin yung presence ng Diyos. Maraming tao mayaman, pero maligalig ang buhay. Kaya ngayon isang kwento ko, minsan may nakapagsabihin ko, nagalit. No? Nasabihin mo lang yung isang bagay, sobrang galit. Sasabihin mo ito naman. Napagsabihan lang, akala mo papatay mo. Pero hindi mo alam, kaya pala ganun siya mag-react kasi punong-puno na siya ng problema. Punong-puno na siya ng bigat ng puso. Sagad na siya sa problema. Kaya yung kunting sinabi mo, yun ang tumunog sa kanya ng dugo. Parang sa no? Lobat na ginamit mo ba lalong na lobat. Kapag ang cellphone ay lobat na i-charge mo na para ma-call charge. The same with this life, dumarating tayo sa lobat na lobat ka na kasi punong-puno ka na, sugong-sugo ka na, ilagay mo ang buhay mo sa kamay mo. Mag-call charge ka para walang kwenta ang problema. Walang lugar ang mga suliranin sa buhay. Kung hindi ko yung naranasan, magkwekwento lang ako. Makikipagtabahan lang ako sa inyo. But God is good. Pinadaan tayo sa ganung bagay para masabi mo at maramdaman mo na buhay siya sa iyo sa gitna ng buhay. May mga bata, alam niyo ba, nalaman ng magulang nagpakamatay na lang. Alam niyo ba bakit? Hindi niyo bakit? Nung mag-graduate na yung mga kabataan, hindi siya kasama. Kaya nagpakamatay siya kasi walang lugar sa kanya pag-ibig. Pag-uwi niya sa bahay, puro judgment, no? Kaya natakot siya. Akala nakatapusan na ng buhay. Makikit ang lugar ng kanyang pag-isip. Hindi mataba ang kanyang utak sa pagpalago ng kanyang buhay. Kaya yung konting-konting problema, kumantong siya sa pagtapak na pagkain. Napalit yung mga bata ko na sinasumpungan nila siya.
kabiguan man, rejection namin, siyempre ayaw namin. No? Pero mayroon tayong lakas na maging matibay sa buhay. Alam niyo, naging mag-asawa, sabi nila, okay lang kayo, wala kayong anak. Pero ang di nila alam, pamilya niyo, pamilya ko, ibinadala ko na pag may problema, financial, material, din kami. Kahit wala kang anak, hindi ka naman makapag-iisip ng sarili mo lang. No? Amen po ba? Dito sa Manila, ang dami naming nanay-nanay pag hindi namin binisita sa sakit ng loob. Maniwala. Kaya kanina, Brother Jim, nang ipuntahan si nanay, doon po kami. Pero God is good. Kasi yung mga bagay niya nagpapataba, nagpapatibay ng pananampalataya na sa mga dulo ng ating buhay. Pero palang Diyos na pwede ito. Kaya, ang dami nating hinihingi, Lord, bahay, pera, trabaho, nakatapos yung anak, negosyo, no? Ang dami-dami. Pero, hindi ko yun aalisin. Pero i-priority mo sa lahat, bigyan ka ng karunungan to grow up and to grow strong. Kasi walang kwenta ang pera kung sinabubaho yung ating spiritual. You know what? If our spiritual life is sabotaged by evil, walang sarap ang kumain. Yung taong batat ng problema, batat ng suliranin, walang kwenta ang mga bagay na nasa paligid. Alam niyo ba sa Brother Mike, isang biyaya sa akin. Pag si Brother Mike bumisita sa probinsya, ang daming pagkain inihahanda, mga steamed fish, mga lechon, no? Mga pagkain na sasarap. Pero maniwala kayo pag pumunta sa probinsya, ang kakainin niya isang cup lang na sabaw ng kamuti na kulay ng asin. Wala na siyang kayang kumain ng ano. Hindi na nag-accumulate ang kanyang katawan ng masasarap na pagkain. Pero masaya siya sapagkat ang buhay niya hindi puno ng pagkain, kundi puno ng kapangyarihan ni Yahweh. Kapag ang tao ay puno ng kapangyarihan ng Diyos, hindi sasakay yung gutom, hindi sasakay yung problema, hindi sasakay yung sakit para ibagsak ka. Sapagkat alam mo, tiyak mo na may higit sa lahat na matibay at marunong, walang iba ang Diyos na nagtuturo sa atin ng karunungan na galing sa Kanya. Kaya si Jesus, sa last part ng aming gospel, sa kanyang paglaki, umunlad ang kanyang karunungan. Dinalugdan siya ng Diyos at dinalugdan siya ng tao. Buhay niya, pag hindi tayo kinalulugdan ng ating mga kapwa, there's something wrong with us. Pag maraming galit sa atin, pag maraming galit sa atin, mag-isip-isip. No? Kasi dapat maramdaman nila, na kaibigan nila tayo, mahal nila tayo. Sometimes, ang pagmamahal sa atin, hindi naman sa ating karakter, kundi yung puso natin. Buhay niyo ba? Ang pagmamahal sa ating kabay, hindi sa ating attitude lang, sa ating state, kundi kung ano ang ating nasa. Kaya napakaganda ng nasa ko natin sa pagkatiyaman na kahit kailan hindi matutunan. Sabihin mo sa katabi, kapatid, bago ang mga bagay na gusto mong mangyari, unahin mo sa lahat ang lumago sa karunungan. Kaya, tumayo na tayo. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. At dangin natin ang presensya ng Diyos. Ang Panginoon Jesus ay pinangat ng kanyang mga magulang 3 araw. Pero sa kanyang pagkawala, wala silang ginawa kanyang kakinig. Ang malaman ang kalooban ng Diyos. Sa ating buhay, kailan mo ba naalala? Nahingin mo sa Diyos na maging ng marunong.
Hingin mo sa Diyos na maging tayo matalino, marunong, matalino, matatak sa pagharap sa hapon ng buhay. Minsan nagkakamali tayo ng solusyon sa ating problema. Ang hinihingi natin maraming pera, ang hinihingi natin mga material. Pero ang hindi natin nalalaman, yung maraming problema ay may kasabay na problema. Yung maraming pera ay may package din na problema. Minsan yung maraming material na bagay ay may kasabay na ng kabigatan. Parang isang bagay na pwedeng magpalago sa atin ay ang karunungan na galing sa Diyos. Kaya pakinggan nyo ang awiting ito na kung meron ng pwedeng hindi magkulang sa atin, ang kabanalan at kapangyarihan ng Diyos. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan ng Diyos. Pakinggan nyo at kausapin nyo ang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat po sa akin ito. Ikaw ang aming lakas. Ikaw, Panginoon, ang aming gabay. Dalangin po namin sa gabing ito, sa hapon ito. Turuan mo kami sa hamon ng aming buhay. Sa aming pamilya, kami ang kanilang lakas. Kami ang kanilang gabay para ilapit sa iyo, Yahweh. Kaya, Panginoon, iba't iba man ang sitwasyon, iba't iba man ang pagkakataon, alam natin, Yahweh, na ikaw lamang ang Diyos na magpapalat sa atin. I-bless mo ang mga lingkod mong ito, pagpalain ang kanilang sambahayan, pagpalain ang bawat pamilya. I pray, O Lord, in a very special way, pagpalain ang kanilang kalusugan, pagpalain ang kanilang physical na katawan mula ulo ng kalampakan. Kung may makaramdamang physical, sa dugo, sa balat, sa laman, sa buto, we pray for your healing, O Lord. Kung meron ng suliranin sa tahanan, bigyan mo kami ng karunungan na hindi masolve namin Yahweh. Kung may mga kabulagan espiritual, bigyan mo kami ng mata para makita ang kalooban. Sa aming paglago ng aming buhay, lumago din ang aming karunungan. Pagpalain mo kaming lahat, mula ngayon at magpakailanman sa Yes, Lord. Ayaw
ka, tanging sundigan mo. Wakas buhay ang aking sa'yo. Ayaw mo magmula ng kapangyarihan mo. Ayaw mo magmula ng kabanalan mo. Nagsusumira ka, tanging sundigan ko. Jesus, dakila ka, tanging sundigan ko. Lakas buhay ang aking sa'yo. Lakas buhay ang aking sa'yo. Lakas buhay ang aking sa'yo. Sumunod po kayo sa ating dalangin at gawin nating personal na panalangin. Panginoon, sumunod po kayo. Panginoon, dalangin namin na sa hapon ito, ayaw namin na magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw namin magkulang ng kabanalan mo, sapagkat ito ang dahilan ng pagtatagumpay namin sa mga mabibigat, mahirap na hamon ng buhay. Kapag ang kapangyarihan mo ay taglay-taglay namin, kapag ang kabanalan mo ay nasa ating pagkatao, walang lugar ang kalaban sa buhay natin. Salamat, Yahweh, sa pagkatawag mo sa amin. Mula ngayon, lalago kami patungo sa paglago ng kaalaman, ng karunungan, ng saganan. Maging matibay, malakas ang loob na humarap sa hamon ng buhay. Sapagkat ang laban na ito ay hindi sa amin, kundi sa iyong Panginoon na namatay sa krus para sa amin. Angkin po namin ang tagumpay ng aming buhay, hindi lamang ngayong 2025, kundi habang kami nabubuhay, magpakailanman. Amen. Amen. And Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Say,